na hindi believer, tapos hindi mo ma-explain yung paniniwala mo. Nangyari ba sa'yo? Amen. Ayan, di ba? Di ba medyo nakakahiya? Yes. Kasi ang lakas nating makapag-testify, ganyan-ganyan. Sabihin na natin na saved na ako, pero hindi natin ma-explain sa iba kung ano yung pinaniniwalaan natin. Number 2, how can we follow Jesus? Sama tayo kay Jesus, pero hindi natin alam kung ano yung mga katuruan niya. Sabi niya, He is the way, the truth, and the life. Paano? Ano ibig sabihin nun? And more importantly, how can we know that we are saved and tell others about the good news kung hindi natin ma-answer yung mga basic na questions about our salvation? Tulad ng, how are we saved? Pag sinabihin natin, ay, you know what, I'm saved. Do you want to be saved? Ang problema, hindi mo ma-explain kung paano ka na-saved. Yung parang nag-aya ka, pupunta tayo doon, pero hindi mo alam kung paano pumunta doon. Di ba ang labo doon? Guys, kumain na ba kayo? Yes. Bakit ako kayo kumain kanina? Okay, sama kayo Number 2, what are we saved from? And the last question is, why were we saved? Ilan lang po ito sa mga question na dapat lang na alam natin na ma-answer. Because alam niyo po, I think na darating yung panahon na hindi niyo po mahihintay na, yung question mo, pwede sumama ka na lang sa akin sa church, tapos tanungin mo sa pastor ko. Guys, alam niyo, maganda naman yun. Pero sometimes, mas malakas yung dating pag nanggaling sa'yo. Hindi dun sa tao na hindi nila kilala. So, this series po is a way for us to prepare yung sarili natin. Amen po ba? Amen. Alam niyo po, pakita ko lang po yung mangyayari through this series. 10 po yung ating sermons. First of all, we're gonna talk about what does God save us from? Ayan. Today we're gonna talk about saved from sin. Next time we're gonna talk about being saved from judgment, yung mga sinful habits, yung mga sinful thoughts, na sinave tayo ng Panginoon from this world. But after that, pag-usapan naman natin, what does God save us for? Alam nyo guys, kung ang pakay lang ng Panginoon is para hindi tayo mapunta ng impyerno, di dapat kinuha na niya tayo ngayon, di ba? Pero nandito pa ba tayo? Amen. Next time yung mga sakit mo, nandito ka pa ba? Nandito ka pa ba? Baka wala ka na. Ako ka pa ba? Tiga? Wala sa ano ka? Wala na yata. Sana naman po wala po. Sana po nandito pa rin tayo. God saves us for so many things. He saves us for Himself. He saves us for the body of Christ. He saves us for worship. He saves us for good works. And He saves us for a mission. Amen. So salvation po is something that is so important na naintindihan natin. Now, yung prayer po ng series natin is nanggagaling sa Psalm 51. Ito po yung scripture reading na binasa natin before nung simula ng ating gathering, no? Basahin po natin ulit. Sa verse 10, sabi niya, isang pusong tapat sa aking likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Wow, talagang iba yung kung gusto niyo po ng Biblia na meron siyang mga rhyming words, yan po yung Magandang Balita Bible, okay? Sa iyong harapan, huwag akong alisin. Iyong banal na espiritu'y pag-ariin. Verse 12, ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako po'y gawin mong tapat. Sa English po yung verse 12, sabi ni David, restore to me the joy of your salvation. Restore to me the joy of your salvation. Ano? Masaya po ba tayo nang niligtas tayo ng Panginoon? Amen. Because alam niyo po, spoiler alert lang, no? Darating yung mga seasons in your life where being saved does not seem like good news anymore. In Revelation, naalala nyo, sinabi ni Jesus doon sa isang simbahan, I have one thing against you. Ang dami nilang ginawang maganda. Sabi niya, you have abandoned your first love. Sana po hindi tayo maging tulad ng simbahan na yun. Na ang dami na natin ginagawa para sa Panginoon, tapos nakalimutan natin yung pinaka-importanting bagay na iniwan natin yung first love natin para sa Panginoon. So today po, I just want to open this time po with prayer. And I want you to join me. Tayo sa saved
from sin. Kita niyo yung babae? Kitang-kita niyo po. Today po, we're gonna go to Ephesians chapter 2. Magbabasa po ako sa Magandang Balita Bible. Ephesians 2. Ay, bakit ganyan? English eh. Ba't nagbago? Can you move one more? Bakit ganun? Balikan. Okay, gusto ko lang pong basahin. You can see it in English there, pero babasahin ko po siya sa Tagalog. Okay? Ephesians chapter 2, verse 1 to 3. Nung una ay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundo ito at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa himpapawid. Ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapuputan ng Diyos. Today po, I want to answer 3 questions. And the first question po is, why do we need to be saved? Marami pong tao are very convinced about this one fact. I am not perfect, pero hindi naman ako masamang tao. Sino sa inyo naisip niya na yun before? Yeah, amen. I think marami pong tao, most of the time, you will think that, right? Because, and you know what, this is such an important question to answer. Kasi kung hindi po natin alam kung ano yung bad news, hindi po maganda ang good news. Okay? And the first reason po why we need to be saved is very clear. Kasi nung una, nung wala pa si Kristo sa buhay natin, hindi po tayo namamatay. We were dead. Ano po tayo? Patay. Patay po tayo noon. Patay po tayo sa ating mga pagsuway at mga kasalanan. Ito po, these two terms refer to the fact na, yes, nagkasala tayo sa Panginoon. Yung mismong action na hindi natin ginawa kung ano yung gusto ng Panginoon. Pero also, na tayo ay mga makasalanang tao sa natural nating kalagayan. Do you understand? Opo. Amen. Pero po. So, we are sinning against God not just by choice, but we sinned against God even nung hindi natin namamalayan. Yeah. We sinned against God in our thought, in our feeling, in our speech, in our action. Alam niyo po, again, lots of people think that they are not perfect, pero hindi naman sila masamang tao. Pero do you know what the Bible says? Meron po bang mabuting tao? No. 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 And you know po, again, yung sabi po ng Bible is that the people were dead. Balik po tayo. Isa ba? Isa ba? Hindi. Forward again. Isa ba? We were not dying, we were dead. Sino po sa inyo nakakita ng tao na yung sa doon sa ocean? Nakaganyan na sila. Nakita na mo yung katawan sa ocean? Nakalutang? Imagine po to, may ocean, tapos merong taong nakaganyan lang. Nakalutang? Okay, now, kunyari ikaw nandun sa barko. Itatapon mo ba yung salbabida? O yan, sige. Nandiyan na yung salbabida, kunin mo na. Kung patay yung tao, kaya ba niyang isabay sarili niya? No. Bakit? Kasi nga patay siya, di ba? So kahit na, ayan na yung salbabida, oh. Dali, isave mo na yung sarili mo. Tatakbo You ako. understand? That was the main problem. Patay ba? That we were dead in our sin and we could not save ourselves. Dead people cannot save themselves. Amen. Here's reason number 2 why we needed to be saved. Ironically po, nung